we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga, ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Naimbag abigat mo, partner? Naimbag abigat, partner, sa ating mga kapuso. Okay, ngayon ay araw ng? Miyerkules. Miyerkules. Oo. Mga kapuso, nakakaramdam ba kayo ng pananakit ng ulo? Sipon? Ubo? Sore throat. Nako, baka masakit na yan dahil sa pabago-bagong panahon. May live report mamaya si Russell Simorio para talakayin ang mga sakit dahil sa pabago-bagong panahon. Mga kapuso, nakakaramdam ba kayo ng gutom? Mamaya, longganisa at bagnet. Mamaya, sabay-sabay tayong kakain ng bagnet. Live report ng ating kapusong si Ivy Hernando. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, ilang araw nang nakapagtatala ng mataas na temperatura sa Dagupan City na umaabot sa 44 degrees Celsius heat index o yung tinatawag na init factor. Naitala rin ang mainit na panahon sa Baler, Aurora at Clark, Pampanga. Ayon sa Pag-asa, epekto ito ng El Nino phenomenon kung kaya't kahit amihan season na ay may mainit na easterly winds pa rin na umiihip mula sa dagat Pasipiko. Pinaghahanda naman ito ng mga eskwelahan sa Dagupan City kung saan nagpapatupad na ng no curtain policy sa mga silid-aralan para maibsan ang init. Pero sa mga papasok sa trabaho o eskwela, mga kapuso, huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, malaking bahagi ng bansa ang uulanin ngayong umaga pa lang. Kabilang na riyan ang ilang panig ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Central Luzon. Pagsapit ng hapon, mataas na rin ang tsansa ng ulan sa ilan pang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakaapekto ngayon sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, habang hanging amihan naman ang umiiral sa extreme Northern Luzon. Mga batang nagkakasakit dahil sa pabago-bagong panahon, dumarami sa Mangaldan, Pangasinan. Makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell! John, good morning and good morning sa ating mga kapuso. May banta sa kalusugan, ito nga nararanasang pabago-bagong panahon. Sa umaga hanggang tanghali, nararanasan pa rin ang napakainit na temperatura sa gitna ng umiiral na amihan. Actually, naitatala ng Pag-asa yung umaabot pa sa 40 degrees Celsius na heat index, no? Sa gitna yan ng nararanasang amihan, habang sa hapon hanggang gabi naman ay umuulan. Kaya isa rin sa mga tinututukan ng Department of Health at ng mga RHU ay ito nga mga naitatalang influenza-like illness. Sa nakuha nating datos mula sa Center for Health Development Ilocos, no, naitala nila yung mahigit 6,000 na kaso ng influenza-like illness. Pinakamataas ang naitala sa lalawigan ng La Union na umabot sa mahigit 3,000 kaso. Sumunod ang Pangasinan na may 1,853 cases ng influenza-like illness. Sumunod ang Ilocos Sur na may 1,220 cases at Ilocos Norte na may 510 cases. Kaya alamin pa natin sa Health Authority kung bakit nga ba naitatala itong mga influenza-like illness sa gitna nito nga pabago-bagong panahon. Makakasama natin dito sa bayan ng Mangaldan ang kanilang Municipal Health Officer na si Dr. Larry Sarito. Sir, magandang umaga po. Hello, magandang umaga. Magandang umaga, kapuso. Apo. Sir, may mga naitatala po tayong influenza-like illness dahil sa pabago-bagong panahon. Ano yung pinaka-cause nitong influenza-like illness? Ang influenza-like illness o flu-like illness, ito isa pa rin parte ng respiratory illnesses. Na kung saan, ito pa rin ay communicable through, of course, through our whenever we breathe, whenever we talk to persons who have these illnesses. Yun ang isa sa mga causes. And number one, of course, yung crowding. Okay? And number two, of course, ito ay isa sa mga nakakaligtaan
na hindi tayo minsan ay naghuhugas ng kamay, nagtatakip ng ilong pag umuubo. Ito ang isa sa mga causes ng pag-transmit ng May mga vulnerable sector po ba, Doc, na yun yung mga madalas tamaan itong influenza-like illness, like senior citizen, mga bata, Doc? vulnerable, of course, bata, senior citizen at yung mga hindi nabakunahan ng flu vaccine. Ito yung mga, at saka may mga comorbid illnesses. Yung may diabetes, yung may hypertension, o yung mga na-stroke na. Okay, pero Doc, meron tayong flu vaccination laban dito sa influenza-like illness. Kumusta po yung supply po natin ng flu vaccine, sir? Meron naman tayong mga supply ng flu vaccine, kaya lang siyempre ang ating mga ibang kababayan ay hindi nakakapag-avail dahil sa una, takot sila. Pangalawa, siguro dahil walang time na magpabakuna. At of course, ito ay mainam o isa sa mga programa ng Department of Health na ibigay sa ating mga vulnerable population. Maraming salamat, mga kapuso. Nakasama natin si Dr. Larry Sarito, ang Municipal Health Officer ng Bayan ng Mangaldan. Kaya dyan, napaka-importante kumain ng masusustansyang pagkain at syempre mag-vitamins araw-araw. Yan muna ang latest mula rito sa Bayan ng Mangaldan. Balik sa'yo, Joan. Maraming salamat, Russell Simorio. Malawagang pamamahagi ng honorarium sa mga nagsilbi sa eleksyon isinasagawa sa Dagupan City. Sundan sa report. Natanggap na ni Teacher John Paul ang kanyang honorarium sa pagsisilbi bilang poll worker sa katatapos na barangay at sangguniang kabataan election sa Dagupan City. Malaking tulong po, especially po, madadagdagan ko po yung mga tuition po like sa school po, mga bayarin po sa school po. Sinimulan na ng COMELEC ang distribution ng honorarium sa mga nagsilbi sa eleksyon. Inuna ang mga nasa island barangay. Kung dati, nagtutungo sila sa tanggapan ng COMELEC para personal na kunin ng honorarium. Ngayon, mismo ang COMELEC na ang nagpupunta sa mga paaralan para personal na iabot sa mga guro ang kanilang honorarium. Small token of appreciation and gratitude doon sa serbisyo at sakripisyo na ipinakita ng ating mga teachers na nag-serve during the barangay and SK elections. Samantala, isang linggo matapos ang eleksyon, naisa pinala ng COMELEC ang voter turnout. Sa record ng COMELEC Dagupan City, naitala ang mataas na voter turnout sa katatapos na BSKE. Nasa po tayo, 79.88% yung voters turnout ratio. Nasa 113,000 mahigit yung bumoto. Malaking bagay raw ang long holiday. Marami kasing botanteng nakauwi para bumoto. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Pamosong dancing fountain sa Vigan City muling binuksan sa publiko mahigit isang buwan bago ang Pasko. Silipin sa report ni Ivy Hernando. Muling nasaksihan ang ganda ng musical dancing fountain ng Ilocos Sur, makaraang masira sa pagdaan ng bagyong Egay noong Hulyo. Ayon sa Provincial Tourism Office, halos 3 buwan din na inayos ang fountain. Mas pinalawak ang view deck at pinaganda ang bleachers. Tiyak na matutuwa ang mga turistang papasyal ngayong nalalapit na Pasko. So habang naglalakad yung mga turista galing sa tourist attraction papuntang Calicos-Walago, binuksan natin itong Ilocos Sur Musical Dancing Fountain natin para mas enjoy pa yung pagbisita ng ating mga turista dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Ang ilang turista na nakabakasyon sa lalawigan, excited na sa dancing fountain. Kasi last year hindi ko siya naabutan. So ngayon, pumunta ako ng maaga para makita ko ulit yung pag-ano ng dancing fountain ngayon. Itong year, kaya excited ako puntahan yung... Kung dati alas 7 ng gabi nag-uumpisa ang operasyon ng musical dancing fountain, ngayon mag-uumpisa na ito ng 7:30 at 8 o'clock ng gabi. Samantala, under maintenance pa rin umano ang floor fountain sa tabi nito. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Perpetual Altas wagi kontra Arellano Chiefs. 81-74 sa NCAA Season 99. Tunghayan sa report. Maagang nag-flex ng kanilang laro sina Nunez at Nitura ng Perpetual Altas para dominahan ang first half laban sa Arellano Chiefs, 44-32.
Gumana rin ang Barkuma Omega Connections para makaambag sa laro ng Altas. Sinubukang humabol ng Chiefs sa panguna ni Timac Ongotan pero sa huli nanaig ang Altas 81-74. Diretso naman sa ikalabang sunod na panalo ang Benilde Blazers matapos ang dikdikang laban sa pagitan ng JRU Heavy Bombers. Pinangunahan ni Migs Corteza at Will Gozum ang Benilde at sa huling segundo ng laro humabol pa ng shot block si Will Gozum para iselyo ang panalo ng Blazers 84-81. Abangan mamaya Letran Knights kontra San Sebastian Golden Stags at EAC Generals versus Mapua Cardinals 1:30 p.m. live sa GTV. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. National Library may koleksyon din ng e-books at augmented reality books. Gumagamit din ng tablets. Tunghayan sa report. Sa panahong tila one click away na lang sa smartphones at laptops ang sagot sa inyong mga katanungan, may gumagamit pa kaya ng mga silid-aklatan? Sagot ng National Library, oo. Katunayan, nag-a-average sila ngayon ng 300 to 400 daily visits. Ang mga ginagamit natin ng mga resources dito ay verified. Unang-una, alam natin kung sinong gumawa sa tulong nating mga librarians. Unlike sa internet, kung sino yung nakikita mo, pinupost mo kaagad na hindi na-verify yung mga information. Gumagamit na rin ng mga tablet para malocate ang hinahanap na libro. Libre lang ang paggamit ng National Library. Kailangan lang muna mag-register o kumuha ng Plastic National Library ID na may bayad na 100 pesos. Nagpo-provide po siya ng quiet place ng internet which is relatively fast. May e-books din sila na available on-site pati online. Meron din mga augmented reality o AR books na pag ginamitan ng app, ang librong binabasa will come to life. It is partnered with a mobile application which is we call the Learn Live AR. Open lang natin siya, tapat natin siya dun sa mga images sa libro. Then mag-augment po dun sa inyong mobile yung mga images. CJ Torida para sa Mornings with GMA Regional TV. Bagnet Industry ng Ilocos Sur, tutukan sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Bagong slaughterhouse ng Calasiao, Pangasinan inaasahang bubuksan sa April 2024. Narito ang report. 5 taon ding nagpapakatay sa slaughterhouse ng mga Aldan si Dali na may pwesto ng karne ng baboy sa pamilihang bayan ng Calasiao. Mas magastos daw ito dahil sa konsumo sa langis sa pagtransport ng karne mula mga Aldan patungo sa Calasiao. Para malapit-lapit din ng dito sa Calasiao na katayin ng baboy para hindi na bumiyahe. Ito umano ang isa sa masusolusyonan sa ipinatatayong slaughterhouse sa bayan. Sa ngayon, mahigit 50% nang tapos ang proyekto na sinimulang gawin noong Hunyo. Ang percentage accomplishment ng ating project po is 53.2%. Regional contract duration of April 2024 siya matatapos. Talagang malaking tulong yan na maibibigay dito sa ating bayan, lalo na sa mga kalapit na bayan na nagkakarne na dito na lang dadalhin sa bayan ng Calasiao. It will add revenue, it will add service para sa mga tao. Sa pagbubukas ng slaughterhouse, inaasahan na darami ang supply ng karne sa bayan. Mas mahihikayat din ang mga residente na mag-alaga ng baboy dahil hindi na kailangan pang magpakatay sa ibang bayan. Yung supplier, pag yun lang binigay, yun lang, wala na. Wala na kaming extra na baboy. Pag may anytime, makakapagkatay ka. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Sapat na supply ng longganisa at bagnet sa Ilocos Sur ngayong nalalapit na Pasko, tiniyak ng mga negosyante. Mula sa Vigan City, makibalita tayo live kay Ivy Hernando. Ivy, good morning! CJ, aminin na natin na bagaman may kamahalan ng crispy bagnet, hindi pa rin ito nawawala sa hapag ng mga Ilocano at ito pa rin ang nananatiling tatak ng Ilocos. Malaking dagok raw sa hog industry ang pagtama ng African swine fever at limitadong galaw noong nakaraang pandemya. Kaya labis ang tuwa ng mga longganisa at bagnet vendor sa muling pag-angat ng kanilang kita
lalo na ngayong dumarag sa muli ang mga turista. Depende no ado turista na maya ti lumako. Kasla di dati nga week na maya meti naglako. 480 pesos per kilo ang bagnet, habang 100 hanggang 120 pesos per dozen sa longganisa, depende sa size. 300 pesos per kilo naman ang benta sa sariwang karne ng baboy. Kanayon natin ma'am, gumatapay lako. Para ano tatada ti bagnet mo? Pagsakpaw ko lang ti ko ma'am pabo. Wala raw problema sa supply ng baboy, lalo na ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Kung supply lang, pinag-uusapan sa ngayon, marami pang baboy dito sa Ilocos Sur. Sapat ang supply dahil marami raw ang hindi nakakabenta, dulot ng mga inilabas na executive order ng mga bayan bilang pag-iingat sa ASF. Sa ngayon, nasa 130 pesos ang per kilo ng live weight sa 2nd District, habang 140 hanggang 145 pesos per kilo sa 1st District. CJ, masusukat raw na oversupply ang baboy sa lalawigan ayon sa Hog Racer Association dahil marami nang nag-aangkat ng mga traders ng baboy dito sa lalawigan. Samantala kanina, binisita natin ang isang paggawaan ng bagnet. Sa mga curious kung bakit napakalutong ng bagnet, ito'y dahil ibababad pa sa tubig na mainit at asin para mapalambot ang karne. Sunod na proseso ay iluluto na ito. Ilulubog sa mantika ng 1 oras at 15 minuto. Hahanguin sa kamuling ilulubog sa mantika ng pangalawang beses. Dito mas nagiging malutong ang bagnet. Dahil sa prosesong ito, kayang tumagal ng 4 hanggang 5 araw ang lifespan ng bagnet nang hindi nilalagay sa ref. Pero syempre, mas matagal na naman kapag nilagay sa ref. Pagdating naman sa longganisa, CJ, umaabot ng 3,000 dosena ang naproproduce tuwing December na kanila ring peak season. Kasama natin ngayon si Miss Jel Arce, ang isa sa mga gumagawa ng crispy bagnet dito sa Vigan City. Miss Jel, kamusta naman ang produksyon niyo pagsapit ng Kapaskuhan, itong peak season? Pag Pasko po, marami kaming mga orders, maraming turista, kaya marami kaming pinoproduce na bagnet. Nadodoble yung production namin kesa sa mga regular days. Kapag Semana Santa? Kapag Semana Santa naman, dinudumog tayo dito sa Vigan. Kaya natitriple yung production namin ng bagnet. Nabanggit na 480 pesos per kilo. Kamusta yung presyo? May mga tumatawad ba? May tumatawad naman, pinapatawad naman namin. Tsaka may mga restaurant din na kaming sinusuplayan sa Manila po. At yan, syempre hindi mawawala ang pagtikim, CJ. Titikman naman natin ang kanilang crispy bagnet na swak na partner sa ipon na bagoong na isang produkto din ng kawayan ni Ilocos Sur at kamatis. Tikman na natin. Crispy, bagong luto. Balik sa'yo, CJ. Sarap naman na napagdesisyonan ko, wag muna ako mag-diet. Obis kong obis. Maraming salamat, Ivy Hernando. Magkapal na smog, banta sa kalusugan ng mga residente sa Lahore, Pakistan at Odessa National Art Museum sa Ukraine na pinsala sa panibagong Russian airstrike. Tunghayan sa Globalita. Dahil sa makapal na smog, nagkakasakit na ang ilang residente sa Lahore, Pakistan. Karamihan dumadaing ng hirap sa paghinga at respiratory illness. Kaya ipinapatupad ng otoridad ang mandatory wearing of mask lalo na sa mga estudyante sa lahat ng antas. Ipinagbabawal din sa mga magsasaka na magsunog sa bukid. Lumalabas sa pag-aaral ng Swiss Air Quality Monitoring, pangalawa ang Lahore sa most polluted city sa buong mundo, kasunod ng New Delhi sa India. Sa Ukraine, 5 ang sugatan matapos ang Russian airstrike sa isang art museum sa Odessa City. Napinsala rin ang isang section ng art gallery. Abot 10,000 art collection ang nasa loob ng Odessa National Art Museum, kasama ang mga obra ng pinakamagagaling na Russian at Ukrainian artists ng 19th at 20th century. Isa lang ang museum sa mga napinsala sa palitan ng airstrike sa pagitan ng Russia at Ukraine. Riz Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Ruro Madrid game na nakipagkulitan sa Black Rider fan na nakasabay niya sa MRT. Silipin sa report.
Hindi napigilan ng isang pasahero ng tren sa Metro Manila ang kanyang kilig nang makasabay mag-commute si Kapuso action hero Ruru Badrit. Game na nakipag-usap, tumabi at nag-picture-taking pa si Ruru. Lalo namang kinainlaban ng fans ang ating Black Rider. Lalo't sa mga susunod na eksena, muling mapapalaban si Elias habang pagtatagpuin sila ng tadhana ni Bernice na ginagampanan ni Kylie Padilla. Pero may bagong panganib na namang nagbabadya. Sundan ang humaharurot na eksena sa Black Rider, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Hindi itinanggi ni Rian Ramos ang malaking pressure na nararamdaman para sa bago niyang role sa upcoming Encantadia Chronicles, Sangre. Ito'y dahil sa huge success ng Jamie Fantaserye. Ayon kay Rian, isang malaking sorpresa para sa kanya ang mapasama sa cast ng Sangre. Mapapanood si Rian bilang Mitena, ang isinumpang kakambal ni Cassiopeia na lulusob at gugulo sa mundo ng Encantadia. Gab De Luna para sa Mornings with Jamie Regional TV. Mga kapuso, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Nakuhanan ng video ang paglalaro ng boga ng ilang grupo ng kabataan sa bahagi ng Barangay David, Mangaldan, Pangasinan. Pero wisyo umano ang hatid sa mga residente ang ingay ng boga. Kadalasan umanong naglalaro ng boga ang ilang kabataan tuwing tanghali at hapon. Ayon sa PNP, patuloy ang kanilang pag-iikot sa mga barangay upang sawayin ang mga kabataan na gumagamit ng boga. Pagdami ng crown of thorns sa karagatang sakop ng Santo Domingo, Albay, sinusolusyonan ng grupo ng mga diver. Ang detalye sa report. Ang karagatan sa bayan ng Santo Domingo, Albay, ang isa sa mga lugar sa Bicol Region na mayaman sa nagagandahang coral reef. Pero sa pagdaan ng mga taon, nadiskubre ng grupo ng mga diver na unti-unti na itong namamatay. Nagiging dominante na ang populasyon ng malalaking starfish na tinatawag na crown of thorns. Kaya agad na bumuo ang grupo katuwang ang BFAR at Philippine Coast Guard ng Dive for a Purpose sa karagatan. At sa kanilang pagdive sa ilalim ng dagat, dito pa nila lalong nadiskubre ang lawak at dami ng corals na napinsala. Hindi lang tayo basta-basta titingnan natin ang gaganda ng coral. So how will we preserve this? Dahil dito, isa-isang tinanggal ng divers ang mga crown of thorns, habang ang iba, tinurukan ng kemikal para mamatay ang mga ito. Ay pag meron pong tatlo sa 10 square meters, tinatawag na po siyang outbreak. Usually, outbreak na po talaga yung dito, yung crown of thorns dito. Nakalalason ang tinik ng crown of thorns, kaya ipinagbabawal ang paghawak sa mga ito. Plano sa ngayon ng grupo na gawin ang extraction ng mga crown of thorns sa Albay Gulf kada buwan para tuluyan ng maubos ang populasyon nito sa lugar. Let's work together to promote environmental protection, and I hope that this Dive for a Purpose campaign promotes awareness not only for the divers but for everyone. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Libo-libong kabataan nakisaya sa Music Festival sa San Fernando City, La Union. Narito ang report. Naramdaman ang saya sa Poro Point kung saan isinagawa ang isang music festival concert sa San Fernando City, La Union. Dumagsang mga turista at music lover para sa Hydro La Union, the Takeover Music Festival concert. Punong-puno ng hiyawan ng mga turista sa Poro Point. High energy rin ang performances ng artist. Kabilang sa mga nakisaya sa concert ang magkakaibigan na ito mula pa sa Baguio City. Super saya! It's my first time! Ang saya! Tampok sa music festival ang mahigit 20 sikat na singers at banda sa bansa. Parang platform ng mga artists na especially yung mga baguhan pa lang. Magdamagan ng happiness at excitement sa concert. Aabot 10,000 concert goer ang dumalo sa music festival. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Hindi matatawarang musical treat hatid ng GMA Regional TV Kapuso Fiesta sa Cabarugis, Quirino. Tunghayan sa report.
Jam-pack celebration at all-out na saya ang nangibabaw sa ginanap na GMA Regional TV Kapuso Fiesta sa Cabarugis, Quirino. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Alay sa Masa 2023 ng provincial government. Back-to-back musical treat ang hatid ng All Out Sundays mainstays na sina Kapuso Pop Rocker, Anthony Rosaldo, Kapuso OST Princess, Hannah Priscillas, at Kapuso Power Diva, Jessica Villarubin. We're very happy and gusto kong bumalik dito. And happy naman ako na parang nag-enjoy naman sila sa performance namin. Ang warm talaga ng pag-welcome nila sa amin. Nakising along ang crowd sa bida ng GMA Afternoon Prime Series na The Missing Husband na si Kapuso actor Rocco Nasino. I think first time ko dito sa Quirino kaya nakakatuwa na makita mga kapuso natin dito na nakikipagsaya kasama namin. Nag-uumapaw na kilig ang sumalubong kay seasoned actor and Kapuso leading man Gabby Concepcion na bibida sa upcoming GMA Afternoon Prime Series na Stolen Life. Nasorpresa naman si Gabby nang batiin siya sa kanyang birthday. Marami ngayon pa lang nang nagpapasalamat na po kami sa pagtangkilik ninyo at suporta sa aming mga teleserye dito lang po sa GMA. Na-amaze ang mga Kapuso artist sa ganda ng mga tanawin sa Quirino. Si Kapuso pop rocker Anthony Rosaldo sinulit ang pamamasyal at sinubukan ang wakeboarding sa kanilang spring-fed wakeboarding park na isa sa mga pangunahing atraksyon sa probinsya. Super enjoy ako dito mga kapuso. Visit Quirino. You should come here because there's a lot to experience here. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Live life to the fullest and focus on the positive by Matt Cameron, an American musician who is the drummer for the rock band Pearl Jam. Partner, kabang-abang na yung Stolen Life. Kanina si Gabby Concepcion na kumanta na, inaranayan na yung mga fans niya. Fans niya. Hindi maitago, no? Sa Cabarugis, Quirino. Stolen Life, ano yan, afternoon prime time. Yes, kasama si Carla Bellana and Beauty Gonzalez. ONCL rin mamaya, ang daming abangan. 5:10 p.m. Opo, mga kapuso, tutok po sa ONCL mamaya. Mga kapuso, 47 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking bisyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.